Today, we will be challenged once more for us also to go beyond our boundaries. Ano po? So, ang title po ng aking message is Iwanan mo ang alay mo sa paanan ng altar. Leave your offering at the foot of the altar. Sino nakakaalala ng context niya? Leave your offering at the foot of the altar. Meron po akong, I have a Chinese teacher sa ATS, si Ma'am Amanda Tan. Mike knows her. No? She's a full Chinese, pero dito siya pinanganak sa Philippines. Pero hindi niya alam yung ugali ng mga Pilipino kasi tas taga Binondo sila, lumaki sa Binondo. So, Chinese talaga ugali niya. So, even when she was an adult na, hindi pa niya alam yung ugali ng mga Pilipino. So, when she was teaching sa ATS, pagdaan niya sa kantin, meron doon na kumakain. At sabi sa kanya, Mama Amanda, let's eat. Diba, ugali ng Pilipino na pag may kumakain, kain tayo. So, kumuha may isang pinggan doon, may kanin, tapos may isang pinggan din na may ulam. Ang ginawa niya, kumuha din siya ng pinggan niya, tsaka tiniduran kutsara, at umupo siya doon, at nakisalo siya. So, namilog yung mata nung tumawag sa kanya. Kasi, greeting lang naman yun ng Pilipino, di ba? Kakain tayo. Pero hindi na may naasahan na upo ka talaga doon at makikikain ka. Ano lang, kunyari lang yun, di ba? Kunyari lang yun eh. Yun yung offer natin ng hospitality. Kain ka, pero pag umupo ka doon, magagalit siya sa'yo. Kumuha talaga siya ng kanin, kumuha siya ng ulam. So Mike, if somebody tells you, let's eat, be careful because sometimes for Filipinos, that is just kind of a greeting. When you walk by and say, let's eat. So, be careful. So, tayo po mga Pilipino, meron po tayong mga ugali na hindi naiintindihan ng iba. And most especially, meron tayong ugali na nagkukos ng problem. Kahit saan tayo pumunta. Ito yung ugali natin na nahihiya tayong kausapin yung ating kapwa ng harapan. So, bawa na-offend tayo, pero nahihiya tayong sabihin sa kanya na na-offend mo ako. Pero pag iba na yung kaharap natin, doon natin ikikwento. And that usually causes a lot of trouble. Kahit saan, sa office, sa bahay, sa kamag-anak natin, even sa church. Especially in church. Kasi in church, parang ang tingin natin sa mga kapatid natin, siyempre mataas tingin natin. Kasi mga Christians, we are all Christians. And so we expect na mga perfect tayo. Pero hindi po tayo perfect talaga. Si Jesus lang po yung perfect. So, minsan pag na-offend tayo, because of that, yung ugali na yan, nagkaka-problema tayo. And that is something that we need to address. The last Bible study on chapter 3, conversion, ay hindi pala last, second to the last, may dinagdag ako doon. It's about Jesus Christ being able to speak with love. Yung katotohanan may pag-ibig. Hindi nadaanan ng lahat yun. Only those that had a Bible study last Sunday. So, tamang-tama, sabi ni Kuya Carlos, wala siya. And I decided to talk on that topic. Ano po? Beloved, no? Mga beloved tawag sa atin ni Apostle Paul. And I would like to use that term kasi we are all minamahal ng Panginoon. Noong unang sermon ko, unang message ko sa inyo as the pastor of GLF, I said na we need to be careful kasi nasa transition period tayo. And Satan likes to take opportunity
take advantage of that opportunity na manggulo when things are in transition. So yung mga bagay na hindi pa ayos, lalo yung gugulo, and yung mga bagay na minsan natabunan lang ng mababaw, lalabas yung amoy. No? So, on the other hand, papayagan naman yun ng God. Papayagan ng God yun para makita natin and ma-address natin yung situation. So, sabi sa Proverbs 20 verse 30, wala. Ayaw? Sabi sa Proverbs 20 verse 30, blows and wounds scrub away evil, and beatings purge the inmost being. So, hindi po ito physical na talagang bubugin mo para tumino. Kasi hindi nangyayari yan, di ba? Yung kwento nga na yung babading-bading daw yung anak, binugbog ng binugbog. Ano, bakla ka ba? Ay, hindi. Ay, ano, oo, bakla pa doon siya. Tapos, ipinasok sa bariles at nilunod. Ano, bakla ka ba? Hindi, sirena na ako. Hindi naman yung mga pagbubugbog minsan. So, this means, sometimes it takes a painful situation to change us. Sometimes it takes a painful situation to change us. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sometimes. Sometimes. Hindi naman always. Pag always, mahirap yan. Bugbog sarado tayo yan. We just, sometimes lang naman. For others, more often. But for some, sometimes. Sometimes it takes a painful situation to change us. So, today, I know na marami sa atin nakakapansin naman that sila Ate Malu have not been attending our church for a while. And I have visited her and she said to me, she knows may dinidil yung God sa kanya. And so when she told me that, I gave her space na she would deal with her situation. But later on, nagkakaroon ng, for a better term, nagkakaroon ng, yung mga nakakapansin, nagkakaroon tayo ng division, may kumakampi sa kabila, may kumakampi sa kabila. And so, others are also saying, di ko na gusto yung nangyayari sa GLF, di ko gusto yung mga naririnig ko, kaya alis na rin ako. So, it has become a situation na divisive, so I have to address in the pulpit. Ano po? So, wala pa akong pinapagalitan. This is a teaching moment for us na binibigay ng God sa atin para matuto tayo. No? My prayer is that this is a moment for us to learn something. And I hope we all have the humility to accept the posture of learning before God. Now we are learning. And but sometimes it takes a painful situation for us. So like I have said from the beginning, parang I see now that our health as a church is somehow I think threatened. So I would like to address this in the pulpit now. So this situation is showing us that we still lack some things. Nagkukulang pa rin tayo. I'm happy na pinapakita sa akin ng God na I know we love each other. Nakikita ko po yun. We are helping each other, and yung as an SEP, and we have love in our hearts. May love tayo. But what I see is medyo kulang pa. So pag okay yung situation, asaya natin, nagtatawanan tayo. Well, we have this love for each other, kitang-kita, halatang halata. But when there are troubles that come, parang dito tayo nagkukulang.
And the problem is, this is a spiritual situation that can be, medyo malalim po ito na spiritual situation. In fact, ito nga yung ibig sabihin ng title ng sermon ko. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, leave your gifts at the foot of the altar if you know that you have offended your brother. Kasi spiritually, that means, kung may galit sa akin, hindi ako binigyan ng tubig eh. Kaya mabuti lang, hindi lang tubig. Kasi that means pinapatawad ko na po ko. That means po na yung gift natin is questionable before God. Spiritually, our gifts, it's not acceptable before God. So sabi niya, iwanan niyo muna yung inyong gift para sa akin and go to your brother and be reconciled. So, puntahan niyo muna yung mga kapatid at makipag-isa kayo sa kanila. So, matuto muna kayong pigilan ang inyong mga salita sa ating mga sinasabi na pakita na talagang may pag-ibig tayo sa ating kapatid. Then come back and offer your gifts to me. So, it's easy. Alam ko may love tayo. Alam ko, pumupunta tayo sa iba-ibang lugar nga para mag-share ng love ng God. But the challenge right now is right here among us. How do we show our love for each other? So sa sermon po na ito, sa mensahe na ito, sasamahan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang pagdalaw sa dalawang bahay at titingnan natin kung paano niya ginawa ng paraan na masolve yung conflict at offenses. Unang-una po samahan natin si Jesus sa bahay ni Simon. Sa Luke chapter 7, verses 36 to 47. Ito na lang siguro, mawawala-wala yung isa. Gawin na dalawa, para sigurado. So, verse 36 hanggang 47, Luke 7. When the Pharisee who had invited Jesus saw... Ay, bakit nandiyan na agad? Okay. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who is touching him, and what kind of woman she is, that she is a sinner." Jesus answered him. Nakita agad ng Panginoon yung nasa puso ni Simon. Simon, I have something to tell you. Sabi ni Simon, "Tell me, teacher," he said. Verse 41, two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, "I suppose the one who had the bigger debt forgiven." "You have judged correctly," Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown.
But whoever has been forgiven little, loves little. So, anong matututunan natin sa kwento na ito? When Jesus visited Simon. Anong matututunan natin kay Simon? So, anong matututunan natin kay Jesus? First, let's look at Simon. Si Simon, may positive side, may negative side. No? His positive side is in-invite niya si Jesus. He wants to hear from Jesus. He wants to see Jesus. Para rin siyang si Nicodemus, na isang Pharisee din, who visited Jesus at night. So si Nicodemus, nagtago sa kadiliman ng gabi. Si Simon, hindi. Hayagan, in-invite niya si Jesus Christ. But the negative thing about Simon is bulag siya sa sarili niyang kakulangan. He has a blind side. Pero yung makita, blind side nga. Paano mo makita blind side? Sabi sa Luke 7:39, nung makita ni Simon yung naguhugas kay Jesus, sabi niya, kung talagang propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. So, kilala ni Simon yung babae, at alam niya na mababang uri ng babae, isang prostitute. Samantala siya, he's a Pharisee. He observed 613 laws in the Old Testament. Pero meron siyang pagkukulang. Na? He judged the woman. Mabilis siya mag-judge kasi siya, tingin niya sa sarili mataas. So, meron siyang blind side. Siguro si Simon, every Saturday, nagsisimba sa synagogue. And he's a leader of the Jews. He's a Pharisee. So, siguro sa tingin niya sa kanyang sarili, is more or less perfect. It's been years na isa siyang Pharisee at sa paningin niya wala siyang kulang. So when he looks at others, yung iba may kulang. So meron negative side si Simon, may positive side. Like everyone else, like all of us. Meron tayong positive side, meron din tayong negative side. Tinatanggap tayo ng God in everything that we are. So, ganun din sa atin, no? So, hindi nangangahulugan dahil may negative side yung kapatid natin. Iiwanan na natin. Hindi tayo makipag-usap sa kanila, hindi na tayo makikipag-ugnayan sa kanila kasi may negative side siya. All of us have positive sides and all of us have negative sides, kagaya ni Simon. We are all works in progress. And one way or the other, we are called grace growers. Alam niyo ibig sabihin ng grace growers? Lumalaki yung grace ng iba dahil sa inyo. Dahil sa atin. Lumalaki yung pasensya nila. Lumalaki yung pagtitimpi nila. Lumalaki yung grace nila. Kasi we are all, one way or the other, grace growers. Kaya nilagay tayo ng God dito, lahat. Para mag-grow yung grace ng katabi natin. Ano po? So, sabihin niyo sa katabi niyo, I'm your grace grower. Grace grower. Grace grower po tayo para sa isa't isa. So, huwag po kayong masyadong magagalit sa katabi ninyo kung bad breath. Kasi tinuturuan po kayo ng Panginoon na usog kayo ng konti. Huwag kayong masyadong dikit. But, seriously, we all have positive sides and we all have negative sides. Sometimes, umaibabaw yung positive side, sometimes iibabaw yung negative side. But, we are all in here together, no? So, application, don't be too hard on your brother or sister. Don't be too hard on your brother or sister. And don't be too hard on yourself. Kasi lahat naman tayo may kakulangan. And God gives patience. Kung tingnan tayo ng Panginoon, mahal pa rin niya tayo kahit we are weak people. Sometimes we are selfish. And may mga twisted tayo na problema. But God still loves us. So don't be too hard on your brother or sister.
Sa pangalawa, matutunan natin kay Simon, bulag siya sa kakulangan niya. He doesn't see kung anong kulang sa kanya. Sa kanyang sariling pananaw, matagal na siyang sumusunod sa Diyos. Ngunit hindi niya makita yung pagkukulang niya. So we all have blind sides. We all have blind sides. Hindi ko alam noon. Gwapo pala ako eh. Ayun ko lang nalaman, sabi ng misis ko. Pero ang tagal ko na akala ko talaga pangit ako eh. Malakas lang talaga ang loob ko manligaw. Pero meron po tayo lahat na blind sides. Ang hirap sa lahat, hindi natin ito makita kasi blind side nga. Ako po ang pinaka-grace grower ng aking asawa. Lalo na pag nagsa-shopping kami. Ako po yung magastos. Siya yung may hawak ng budget. Kaya, lumalaking pasensya ng misis ko. So, we all have blind sides and hindi natin ito basta-basta makikita. The good thing is, God is willing to show that to us. Gusto ipakita ng God sa atin yung blind sides natin. But, kasi nga blind side ito, hindi natin nakikita. We don't expect it. Pag nakita nyo yan, expect that your first reaction is pain. Pag nakita mo blind sides, sinabi sa'yo, may bad breath ka. Una mo magagalit ka agad. Anger and pain. That will be our first reaction if someone tells us about our blind side. So the challenge is how do we respond when people tell us ay yung blind side natin. Now dahil blind side ito, mahirap yan, di natin yan makikita. That's where we need God. That's where we need the Holy Spirit to show us. So the application here is simple. Sabihin natin sa God, God, pakita niyo yung hindi ko nakikita. Show me my blind side. Kahit masakit. Isa pang application niyan, be courageous to pray that prayer. No? Kasi pag pray po natin yan, talagang sasagutin tayo ng God. Kasi gusto niya na magbago tayo. So, ask God. Let's ask God kung ano yung blind side natin. Third thing we will learn from Simon is that he is blind, na judgmental pala siya. Blind side, may blind side siya. Pangalawa, yung blind side niya, he is judgmental. Alam niya, mababang uri ng babae yung lumapit kay Jesus. Pero nga naman yun. It's a fact, it's truth. Yung babae, prostitute. Sabi niya, makasalanan ang babaeng mahalik sa paa. Ba't mali yung ginawa niyang pagmamaliit sa kanya? Yung mali yung ginagawa niyang panghuhusga. Dahil yung totoo nasa puso ni Simon, hindi ito dapat humawak kay Jesus kung itong taong ito, propeta ito, itong babae na ito, madumi, hindi siya dapat hahawak sa prophet. So, this is for Simon. He doesn't see that he is judgmental. Tama yung observation niya, kahit tama pa yung nakita niya, mali pa rin yung paghuhusga niya sa tao. Because, if God shows to you a person's sin, pinakita ng Panginoon sa iyo, okay, dumating sa church, isang prostitute, pinakita ng God sa iyo, binulong ng God sa iyo, yung babae na yan, prostitute yan. So hindi mo siya pupuntahan sa kanya, ikaw, prostitute ka! Masama kang babae. God shows that to you so that you can encourage her. And the thing to do is to tell her, ano ang tingin ng God sa kanya? Ano ba ang tingin ng God sa isang babaeng prostitute na pumasok sa church? She is the bride of Christ. Nakikita na ng Panginoon yung darating na panahon that that woman, even though kung ano man yung mali sa kanya, she is already the bride of Christ. In God's eyes, she's pure and she's clean. She has been washed by Christ's blood. So pag nakita natin yung kasalanan ng isang tao, huwag natin siyang bubugin doon sa kasalanan niya. Kasi alam niya na makasalanan siya. Yung babae na naghugas ng paa ni Jesus, hindi nga siya sinabihan kahit ano eh. Basta nagpatira pa na lang siya doon, naghugas siya ng paa ni Jesus.
umiiyak siya. Kasi alam niya yung kasalanan niya. She knows that. You know? So, what needs to be done is not to condemn her, but to build her up. So, ang application natin is stop judging. Don't judge. Kasi if you judge others, even worse yung judgment sa atin. So, don't condemn your brother and sister in Christ. And the way we say things, ito yung malaking problema. When we say things, akala natin okay lang, but iba pala yung dating ng sinabi natin. Judgmental pala yung dating yung sinabi natin. Magbibigay ako ng true-to-life story ng mga example. Kasi madali lang sabihin, ito yung sinasabi natin, hindi natin naiisip na ganito yung dating doon sa tao na nakakarinig. Kailangan yung true-to-life na example para makita natin. And huwag niyong masamahin, no? Dahil bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magalit. Pero, teka muna, may mga bato ba kayong dala dyan? Baka mamaya, ahulanin ng bato dito eh. O kamatis na hilaw, ay na medyo bulok na, or kaya itlog na ano, no? Pakisara nga mo na ng pintura yan, yung mga nandiyan sa labas eh. So, hindi ko po ito sinasabi. Luga, ito sa ilalim. Ay, hawakan mo, ginawa. So, hindi ko po ito sinasabi para i-put down ng sino man. But this is for us a teaching moment. So, alam ko na sinasabi natin minsan, hindi naman natin sadyang manakit eh. Hindi lang natin naisip, kung sabihin kaya ito sa akin, ano kaya maramdaman ko? So, yun yung muna dapat natin. Sometimes we are careless with our words. Sana mayroon tayong humility na tanggapin natin yung mali natin. Dahil I need to talk of concrete examples, no? Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo kilala. Joke. Hindi ko po sasabihin. So, sinasabi ko po ito para maging malinaw yung epekto ng mga sinasabi natin. Kailangan maging malinaw yung example para maging concrete. Kasi tayo mga Pilipino, lahat ng Asians, nag-iisip tayo by example. Hindi po tayo kagaya ng mga Westerners. Na pag sinabi mo, ito gawin mo to, 1, 2, 3, 4, 5. Susundin na nila. Ang Pilipino, pakita mo nga, example. Example mag-isip ang Pilipino. Kagaya pag kami sa AITA, nag-check kami ng translation nila. Always bring out an example. Kasi doon sila makakapag-isip eh. Halimbawa, adultery. Anong halimbawa sa inyo ng adultery anong tawag sa inyo nung yung lalaki nakikisama sa hindi niya asawa? Kabit. Pero, sa kanila, hindi nila maisip na mali yun kasi... Atay ko. Gino! Sa dahan-dahan naman yan. So, hindi sa kanila kailangan may example. Ganun sila mag-isip. And for us, we need examples. No. Unang example natin, minsan nagbibiro lang tayo. Nagbibiro tayo. For example, may member tayo na bagong kasal at hindi pa nagbubuntis at binibiro natin, ang hina nyo naman. Ang hina nyo naman. No? So, sa ating biro lang yun. So, okay lang sana yun. Eh, ang problema, mayroon pala talagang dinaramdam. Nahihirapan pala talaga mag-baby, nagpapadoktor pala talaga para magkaroon ng baby. So, yung sinasabi mo, ang hina mo naman, ang sakit nung sa kanila. So, sa ating biro lang, ba't hindi natin nakikita na masakit yun? So, kaya nga sabi ni Christ, we will give an account of every word
that we say. Hindi natin actually alam kung ano yung... So we really need to be very, very careful with our words. We can say encouraging things instead. No? Darating din yan. God is with you. No? So be careful with our words. That's one example. Pangalawa, naalala ko si Kuya Romy Andaya. Romy, bakit hindi ka na nag-a-attend sa church? Kasi pag darating ako sa church, ang unang tanong sa akin, Romy, may asawa ka na ba? Ay, Romy Abrena. Pero, saan ba nga sinabi ko? Ayun, may asawa ko yun. Doktora, may asawa na. Ayun, so pag darating siya, nakukulilin na yung tenga niya. Every Sunday, papasok siya, Romy, may asawa ka na ba? So, hindi na lang siya nag-attend. For us, greeting lang ito. Walang problema. Pero yung tao, hindi natin alam na nasasaktan pala sila. So we need to be very careful with our words. Sa pang halimbawa, if you have a brother in church na masyadong sensitive, no, kung magtanim ng tampo ay hindi ka kakausapin ng 10 taon. Kung meron ka bang opinion sa bagay na yan, tama man o mali, dapat sabihin mo doon sa tao na matampuhin. Hindi mo dapat sabihin sa iba na tao na yan, sobra yan magtampo, napakayabang yan, grabe yan, hindi ka niyang kakausapin. Hingi ng tawad yan sa'yo pag malapit ka na mamatay. So, it's possible na tama ka o maaaring mali ka. Pero sigurado na you are wrong if you say it not to the person concerned. Sigurado pong mali tayo dyan. Sabihin mo sa katabi mo sa upuan, ba't ma-pride yung tao na yan? Definitely mali po yun. So, sana po huwag ganyan. Sabihin po natin doon sa kinauukulan. Yun mo, kung ma-pride ka naman, sobra ka naman. Kung kaya nyo sabihin ng gano'n. Kailangan sabihin natin sa kanila kasi sila yung concern. Huwag doon sa iba natin sasabihin. Kasi lalo na kung yung tao hindi pa kilala nung sinasabihin mo, ang matatanim sa isip niya yung sinabi mo, hindi pa niya kilala yun, yun lang alam niyang kwento tungkol sa tao na yun. Yun ang matatanim sa isip niya, hindi pa niya kilala yung tao na yun, sinasabi niya na hindi pa niya may pagkaibigan pala sa kanya, aloof na siya kasi sinabi mo sa kanya na mayaman siya. So, the point is, talk to the person concerned, no? Kailan. So, pangatlong halimbawa, ang ilan na ba ito? Pangapat na yata. Pangapat na. Okay, so meron tayong brother or sister na hindi nag-a-attend sa church, hindi siya nagpupunta dito. Eh, nakita natin na hindi siya kasama ng kanyang family. Mukha silang hiwa-hiwalay. Ang totoo pala, pag Saturday, magkakasama pala sila sa ibang church. Hindi naman pala sila hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay lang pala sila dito. Ano po? So, ngayon na-observe natin to. Hiwa-hiwalay sila. Hindi natin dapat sabihin sa iba o as long as hindi yun yung taong concern, sasabihin natin, yan ang tao na yan, siya ang dahilan kung bakit kakahiwa-hiwalay ang family niya. So, hindi natin, kahit nakikita natin yun, pag hindi natin kausap yung tao na siyang concerned, hindi natin yun dapat sabihin. Maaaring tama ka o maaaring mali ka. We don't really know the situation. Sa totoo pala, yung pagpunta lang dito sa atin, sila hindi magkasama-sama. Pero tama o mali, ang tanong, ang sasabihin ba natin will encourage or will even hurt them? Kung marinig nila yun, ma-hurt ba sila o matutuwa sila? Babalik na kami sa church. Or lalo silang lalayo. So, that is the question we have to seek to answer.
Yung sinabi natin maaari walang malis. No, we're just saying observation. Pero ano kaya yung mararamdaman ng taong tinutukoy natin kung marinig nila yun? O ikaw nga daw ang dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay mo. Instead na gagaan yung pakiramdam, lalong bibigat. Lalo pang masaktan, and tuluyan ang hindi na bumalik sa atin. So, pangalawa, ano yung mararamdaman ng mga anak nila? Makita nila na umiyak yung nanay nila, umiyak pati yung tatay nila, kasi ganun pala tingin nila sa atin. So, yun ang masakit dun pag we don't intend to cause offense. Wala sa isip natin yun. The problem is, yung dating sa kanila, yun ang mabigat sa kanila. So, tama man umali yung observation natin, yung ating opinion, tingnan muna natin kung paano natin ito sasabihin. So, this is a teaching moment for us. Wala tayong pinapagalitan. We make mistakes sometimes, hindi natin sinasadya. Minsan may sinasadya natin. So, pero sana hindi natin sinasadya. Bago natin sabihin yung mga bagay na ito, let's think first. No, kung ito ay makakatulong o ito ay makakasira. Let's look at the example of Jesus Christ. Anong matutunan natin kay Jesus? Paanong paraan ipinakita ni Jesus kay Simon yung kanyang kamalian? Sinabi niya ba agad, "O Simon, inisnab mo ko? Di mo man lang ako binigyan ng tubig?" No. But Jesus lovingly, nagkwento muna siya. Para si Simon mismo yung makakita ng kanyang kamalian. Ito yung malaking pagkakaiba ng God sa atin. Which is very hard for us to attain. Kasi God is so wise. Tayo, hindi ganon. And kailangan natin na, how do we say things with love? How do we say things with love? Always when we say things, dapat ang motive natin is to win back our brother or sister. If what we're saying is not going to win them back, kung makakasakit lang yan, it's better not to say it. Always that is the only motive natin dapat. We want to win back our brother and sister. So, say only what builds and what edifies. Ito yung application nito. Say what builds, what edifies. Do not say things that tear down or destroy. Isipin natin, paano kaya ito nila tatangkapin? How will they, ano kaya yung effect ito sa kanila? So, the second thing we learn from Jesus is, huwag nating personalin yung mga pagkukulang ng iba. Don't take things personally. Kagaya kanina yung kay Simon na may positive, may negative bawat tao. I know, nakasakit yung minsan makarinig ka, no? But let's look at Jesus, no? Kaugalian ng mga Hudyo na pag pupunta ka sa bahay mo, it's common courtesy to give water, to greet with a kiss. Pero si Simon, hindi niya binigyan si Jesus ng tubig at hindi niya binigyan ng kiss. So, para yan na inimbita ka sa bahay, tapos kumakain na, hindi ka inihayayang kumain. Nandun ka sa sala, nandito sila, ito yung malapit lang yung dining room, kumakain sila, hindi ka nihayayang kumain. O parang ganun ang dating nun sa Pinoy. Pero hindi yun pinersonal ni Jesus Christ. Sa tingin niya, hindi alam ni Jesus na pagdating niya doon, nung in-invite siya ni Simon, hindi siya bibigyan ng tubig. Jesus knew it beforehand. Pero pumunta pa rin siya. Because he will not take yung offense ni Simon personally. Para sa kanya, it's more important
to win Simon back. For Simon to hear his message. For Simon to know him. So hindi niya pinersonal yun. Alam ni Jesus yung gagawin ni Simon na pagpapabaya. Pero tumuloy pa rin siya sa bahay ni Simon. Tumuloy siya dahil mas mahalaga that he would win, makuha niya yung loob ni Simon. Pag-ibig at kababaang loob ang nananaig kay Jesus. And this is who we are as well. We are love, we are humility. Minsan, hindi lang natin siya na-exercise. So, application for this is humility. Para sa atin na mga mabilis ma-offend, no? Tayo na naman ang mga mabilis ma-offend. We are new creations. Bago na tayo nilalang. Ibig sabihin, patay na yung dating nilalang. So, pag patay na yun, sabi nga ni Pastor Andrew, kapag hindi ka na nasasaktan, patay ka na eh. Yung nasasaktan. Ibig sabihin, buhay. Buhay pa. So, we are being molded in the character and perspective of Jesus. Subalit, when the way we react to offenses will show kung buhay pa tayo o patay na tayo. Kapag may taong nakapagbitaw ng salitang nakasakit sa atin, anong unang reaksyon natin? Ano yung, bakit ka rin magsasalita? Ano yung gusto mong gawin? Magsasalita ka para ano? Para gumanti, di ba? Para masaktan mo rin siya. Yun yung unang reaction natin. Para saktan din siya, para maramdaman niya yung sugat na ginawa niya sa atin. But to Jesus, it's to win the person that offended him. Sumasagot ba tayo ng mahinahon at may pag-ibig with humility sa tao na naka-offend sa atin? O kapag nasaktan ka, tahimik ka na lang. 10 taon, di ka kikibo. Di mo kikibihin yung tao, nakasakit siya 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 2, 5, 10 taon. So, haharapin mo siya kagaya ni Jesus. Sa bahay niyo ba, nagkikibuhan kayo? Pag naka-open si Mrs. o si Mr. No? Lalo na yung babae, pag si Mr. naka-open, hindi magsasalita, tahimik. Gusto niya maging propeta ka, maisip mo kung ano kasalanan mo sa kanya, hindi mo alam yan. Ano ba nagawa ko sa iyo? Hindi ko alam. Basta, ikaw, isipin mo. Hindi nga alam. Hindi nga alam eh. So, parang awa niyo na sabihin. Kasi, mahirap naman yun, hindi mo sasabihin. So, huwag natin na gawing propeta yung mga tao. So meron lang isang tampo sa isang tao. At naiintindihan naman natin na kailangan mo muna mag-step back, di ba? Kasi baka sa sobrang galit mo, pag na-offend ka, kinausap mo siya agad, baka magsuntukan kayo. So, kailangan step back a little, maging kalma lang muna. At saka mo siya kausapin. No? Yung iba sa atin, nakakalma after 1 hour. Yung iba after 1 day. Yung iba after 1 year. Or 10 years. So, iba-iba tayo. So, mahirap yun. No? Mahirap yun. So, hopefully, as soon as possible, pwede natin sabihin, nasaktan kasi ako sa nangyari. Don't accuse na sinadya niya yun. Kasi minsan hindi naman talaga alam ng tao na naka-offend sa'yo, na na-offend ka niya. Hindi naman niya alam yun. Ikaw, nasaktan ka. So tell him kung paano ka nasaktan. And sabihin mo na, okay na, I forgive you. Kahit wala kang kasalanan, I forgive you. Wala kang kasalanan, pero I forgive. Siyempre nasaktan ka. No? So, ano yung sabi ni Jesus doon sa isang servant na ayaw magpatawad? Sabi niya, di ba, pinatawad na kita ng 1,000,000 piso yung utang mo. Mas yung kapatid mo, 100 piso utang sa'yo, ayaw mong patawarin. Love keeps no record of wrongs. But pride, Jesus, the offense, in a stone, no?
Iuukit mo pa talaga yan sa bato eh. Tapos, i-deposito pa yan sa bangko. Ilang sa vault, talaga mag-interest pa yan. But love keeps no record of wrongs. So, let's be like Jesus. Aralin natin yung kanyang pagkatao. So don't take things personally as much as possible. Alam kasi lang natin sa ibabaw ng ulo, sana mas madali eh. Or sa pamasok sa kanan, palabasin sa kaliwa. Yun, let's try to do that for pag nagawa natin yun, mas tatahimik po yung buhay natin. And let's go to the second house. Nung pumunta si Jesus sa bahay ni Martha, anong matutunan natin dito ba? As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." So what do we learn from Jesus here? Jesus doesn't take sides. Hindi siya, ito kakampihan niya. Ito kakampihan ko. Kakampihan ko to si Martha. Kasi siya yung nagluluto ng pagkain ko. Baka kung ano ilagay niyan dito sa kakainin ko eh. So, yun. Pag mag-order kayo ng pagkain sa restaurant, huwag nyo aawayin yung waiter. Baka ibigay sa inyo extra special. May kasamang laway. So, Jesus Christ was there, and nandun si Martha, at pinipilit siya ni Martha na, kampihan mo ako, yung kapatid ko, tatamad-tamad, nakaupo lang dyan. Wala siyang ginagawa. But, Jesus did not take sides. Sinabi niya kay Martha kung ano yung kailangan niyang marinig. What she needed to hear. Huwag ka masyadong ma-stress. Lahat ng sakit, ang pinanggagalingan, stress. Cancer, lalo na. Masyado kang stress. Ito, natural to, hindi to cause ng stress. Pero baka, tingnan natin after 1 year. Baka maglumago, ano? But, Jesus did not take sides. Sinabi niya kung ano yung kailangan madinig ni Martha. And He talked to her frankly. So I'm glad there are many also here in our church, no? Na they don't take sides. No, talagang pag narinig nila na nagsabi ka ng hindi maganda, sasabihan ka nila, hindi maganda yung sinabi mo. Hindi nila sasabihin doon sa pinauukulan mo, but they will tell you, "Oh, don't be bad boy or bad girl. Be good boy and be good girls." No, so, kakausapin natin yung nagsalita ng hindi maganda, hindi yung ipaparating pa natin doon sa isa na masasaktan yun. She doesn't know the context ng pag-uusap, and they will form even worse yung iisipin nila. So, this is one thing. We need to not take sides. Ang kailangan natin, seek reconciliation for everyone. Seek reconciliation, seek unity. Don't take sides pag mayroong offense na ganito. Kasi lalo tayo magkakaproblema. Kailangan kung may narinig tayo hindi maganda, pagsabihan natin yung nagsalita. But love also covers a multitude of sins, di ba? So, huwag na nating palakihin, huwag na natin ipaabot pa doon sa iba. What matters is unity, not taking sides. No? Hindi maganda kung magkakampi-kampihan tayo, laban sa isa't isa. Ito yung sabi ni Paul sa mga Corinthians, di ba? Kasi some are saying, I am of Apollos, I am of Paul,
I am of Christ, hindi maganda na may kampi-kampihan. We need to be united together when things like this come. Kasi kung hindi, united we stand, divided we fall. Baka paglipat natin sa Manino, mga 10 na lang tayo. So we need to be united together because Satan is seeking to destroy us. Tatawa-tawa lang siya dyan. He's happy, things are nagkakagulo. But God is with us. He is teaching us something. This is a moment for us to learn. And He is building us up. God is the one building us up. So yun yung matututunan natin kay Jesus dito. Do not take sides. Pangalawa, ano naman yung matutunan natin kay Martha? Si Martha, naglilingkod pero nagbibilang. Pagod na ako. Ako lang lahat gumagawa dito. Next slide. Gumawa po yung asawa ko kanina. So, ano man yung paglilingkod, sabi ni Jesus, di ba kay Martha? Sabi ni Martha kay Jesus, balik nga tayo ng slide, isa pa. Sabi ni Martha kay Jesus, Lord, don't you care? Don't you care? Don't you care? Hindi ako tinutulungan ng kapatid ko. Di ba dapat mag-care ka? Di ba dapat kampihan mo ako? You need to take my side. Ako nagluluto dito. Ako yung tumutulong. Ako yung papakain sa inyo lahat. Sabi ni Martha, Jesus said, Martha, don't be upset. Kung walang kainin, okay lang. Kung walang kainin, okay lang. Because when we serve and mas nai-stress tayo, so sayang ng pagod natin na mas nagkukos pa ng problem yung pag-serve natin. So ano man paglilingkod natin or ano man na offering natin kay God sa church, hindi utang na loob ng Diyos yung sa atin. Hindi utang na loob ng Diyos sa atin yung pag-serve natin, yung pagbibigay natin sa church. This is one thing we need to learn about Martha. The important thing is Jesus Christ being formed in us. Jesus Christ being formed in us. Nagugutom na po ba kayo? Okay. Malapit na pong matapos. Mga 1 oras na lang. So, at napapagod na rin ako sa katatayo dito. So, let's go to the next slide. Yung spiritual side ng human conflict. Conflict, especially in the church, always has a spiritual side. Dito sa Matthew chapter 5, verse 21 to 24, this, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gifts. First thing, spiritual side of conflict. Anger is murder. Anger is murder in God's eyes for us. Pag tayo'y nagagalit, tayo namumuhi, hindi naman yung galit na parang eksila na galit, but yung talagang pag nakikita mo yung tao na yung kumukulo ang dugo mo, hindi ka na makasimba kasi pag nakikita mo siya, parang may sungay. So parang may pakpak ng paniki. So yun, sobra na yung galit natin. That kind of anger is murder.
And every word na sasabihin natin will be judged. If we say, you're a fool, raka, hindi ko alam ibig sabihin ng raka. It means moron. You're a moron. So, we will be answerable for that. So, yung mga salita natin, every word that we say will be judged. And our gifts and services to God are not acceptable kung meron tayong problem like this. So, three things, very important things to remember. Spiritual side of conflict. Anger is murder. Every word will be judged. Our gifts and services become unacceptable to God. Paano natin i-avoid yung conflict? How to avoid conflicts? Kasi there will always be conflicts. Pero baka pwede naman natin mabawasan. Number one, be honest with how you feel. No? For example, nagpaplano tayo ng Passover. So, be honest. Kaya last sa Passover nakalimutan ko na wala palang pasok nung Thursday na yun. So, senior moments ko. Pero hindi ko binago yung schedule. Sabi ko, 6 o'clock. But, others realized that and said, pwede pala gawing alas 4. So, siguro may nakarealize na, pwede pala gawing alas 4. Pero, hindi niyo ako sinabihan. So, hindi ko, yun, alam niyo naman, medyo forgetful. So, be honest with how you feel, especially when we are planning things. Kasi when we are planning things, nandiyan din si Satan. As much as possible, guguluhin niya yan. Diba? Si Satan nga, pumupunta sa meeting doon sa langit. Sa Job, diba? Job chapter 1. Andun din siya, nag-aantay lang yan na manggulo. So be honest with how you feel. For example, hindi ba masyadong malayo yung venue? Hindi ba masyadong malapit? Okay? Hindi ba bukas meron pang another affair tayo? Mahirapan tayo. So, be honest if that is how you feel. Say it honestly, but say it with love. Pangalawa, speak to the person concerned. Lalo na kung meron tayong negative na sasabihin, criticism, or ano. So, huwag natin sabihin kung ganing-ganinyo. So, huwag niyong tawagan yung kamag-anak niyo sa kulo. O sa apani. Ito. Huwag na. Sabihan niyo yung the person concerned. Isipin natin yung kahihiyan ng kapatid natin. Kasi, this is sa perspective ng mga Pilipino, sa worldview ng mga Pilipino, at lahat ng karamihan Asian countries, shame culture ang tawag sa atin. Shame culture. Napaka-importante sa atin na hindi masisira, anong tawag natin? Yung hindi mapahiya. Anong tawag natin dyan? Yung mukha, hindi mapahiya yung mukha, o ano yan? Oo. You don't lose face, di ba? Sa English yun. Sa Tagalog? Hindi yung amor proprio. Kastilayan eh. So, sa atin, yung ayaw natin na napapahiya eh. Kaya yung, so, as much as possible, isipin natin yung huwag mapahiya yung kapatid natin. Kasi mga balat sibuyas. Wish ko, Lord, sana maging mga balat kalabaw tayo lahat. Diba balat sibuyas, madaling ma-open, no? So, yun talaga importante sa mga Asians and sa ating mga Pilipino. Yung mga Hapon, mas malala eh. Pag napahiya, tumatalon sa train, tumatalon sa building. Mabuti dito sa atin, mababa lang itong building na ito. Pag lumipat tayo, 5th floor yun. Pag may tumalon dun. So, isipin natin yung kahihiyan ng kapatid natin. Kasi very important sa atin yun na ma-save yung face. So, speak to the person concerned. Pangatlo, cover the sin of others. Love covers a multitude of sins. Hindi naman natin kukonsintihin. Hindi natin kukonsintihin. Kakausapin natin ang harapan yung nagsabi na hindi maganda. Pero huwag na natin na isumbong doon sa, o sabihin pa natin doon sa, na makakasakit doon sa
tao na tinutukoy. Let's cover the faults of our brothers and sisters. Kasi tayo din, may kasalanan din tayo, may fault din tayo, and we wish when we make mistakes, they would also cover our sins. They would also help us. So, kung narinig mo nagsabi ng hindi maganda, sabihin mo, mukhang sakit naman yung sinasabi mo. Pwede ba sabihin mo doon sa taong kinaukulan? Doon mo sabihin sa akin. And 4, don't take sides. Lalong lalala yung problema. Don't take sides pag nagkaroon tayo ng ganyan na problem. Huwag tayo magkampi-kampihan, but seek unity and reconciliation. Sabi ng isa, mayabang kasi. Sabi naman ng isa, ganito kasi. Sinabi niya, mayabang ka raw. Ay naku, nagkagulo na. So, hindi na dapat nakarating. So, this is not how we learn Christ. Don't take sides. Seek to reconcile and seek unity. Number 5, be sensitive and tactful. Be sensitive and tactful, no? Minsan mahirap ito matutunan. Kasi marami tayo, talaga hindi tayo tactful. Hindi natin alam na hindi tayo tactful. So yun ang mahirap. Pero tanungin na lang natin yung sarili natin, paano kaya kung sa akin ito sabihin? So, that question will help us. Paano kung sa akin ito sabihin? Okay? So, resolving conflicts. How do we resolve conflict? Matthew 18:15-17. If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. That's our motive, to win them over. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take 1 or 2 others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. They still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Dito natin makikita that Jesus recognizes the shame culture ng kanilang mga Jews. Even among us is the same. Kaya nga, ang dapat, kayo lang muna yung mag-usap. Just between the two of you. Para hindi nalalaki yung problema, walang mapapahiya. Kung okay siya, wow, good. Pag hindi, okay, take 1 or 2 others. 1 lang o 2. Para konti lang muna. Saan na pagsasabihin sa mas marami. So, ito yung papaano natin isosolve yung conflict. Halimbawa na-offend kayo, huwag kayo agad lalapit sa akin. Yung Pastor Tig, nasaktan ako. Ang sasabihin ko sa inyo, sinabi mo na ba doon siya naka-offend sa iyo? Huwag mo muna sabihin sa akin, ano man yung offense na yun, hindi ko kailangang marinig yun. Kayo munang dalawa. So, you talk to the person first that has offended you. Malay mo, hindi naman niya talaga sinasadya niya yung offend. Wala naman sa kanya, wala siyang mali siya. Ganun lang talaga siya eh. Pagpasensyahan mo na. Ganun talaga. So, wala tayong magagawa. Blind side niya yun, ipag-pray natin. But first, talk to that person first. Para baka makita niya na ito yung blind side niya. Baka yun nga yung iniantay ng God. Ikaw yung binigyan ng God ng trabaho. Para sabihin sa kanya. Ayun. So, in closing, I would like us to, sa Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Nakakita na kayo ng taong grasa? Ang dami dala-dala, di ba? Di ko tinitingnan ko, puro naman plastic. Puro naman basura. Pero, naglalakad. Ang dami, laki dito,
meron pa sa ulo, may hawak pa sa kamay. Hindi siya makagalaw kasi ang dami niyang dala-dala. Ito yung sinasabi sa, don't be like that. Tanggalin na natin itong mga nakakapabigat sa atin so we can move forward. So that God can bless us. So that, you know, we can enjoy this race. Hindi endure. Dito, endurance naman yan, hindi naman endure. Makaka-endure ka sa race na yan kung masaya ka. Pero kung hindi ka masaya, lagi ka na lang na-offend, hindi tayo makakagalaw niyan, hindi tayo makakatakbo ng mabilis. So, let us set that aside. Hopefully, we learn. And hopefully, we have the humility to listen sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Tsaka, mahawa kayo sa buhok ko. Okay, so, here are some application that kailangan natin. From here on, I want us to take these words. No? Do you promise you will not speak ill of your brother or sister? Do you promise? Yes? Yes? Mahina? Yes? Yes. Do you promise that if offended, you will speak to the offender in the soonest time you can talk to him or her? Calmly. Huwag naman salakayin mo at magdala ka ng bomba sa bahay niya. But with calmly, take time. So do you promise that? Yes. Hindi kayo magdala ng itak? Do you promise na go to the one that caused the offense? Kasi baka malay, hindi naman niya talaga alam eh. Or maybe alam niya. Oh, so, at least malinaw sa'yo. Number 3, do you promise that if there is something negative you have to say, you will say it to the person concerned? Be courageous. Be strong. Sabi ng Lord kay Joshua. Be very courageous. Hingi tayo ng tulong kay God to say it to the person. Number 4, do you promise not to take sides in offenses? May na ba? Yes! Let us not take sides. Let us seek unity. So, do you promise you will seek to speak with love to win your brother or sister? Yes! So, 5 yan ang promises, ano? So, kaya-kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. And I pray for the unity of our church and yung love ng God maghari sa puso natin. Ingatan natin yung kahihiyan ng bawat isa. Kasi yung kahihiyan ng kapatid natin, kahihiyan din natin yun. Because we are one body.